Iimbestigahan ng Senado ang gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob ng Senado. Sa isang deleted post sa Instagram, nagpagluta drip siya habang nasa opisina ng mister na si Senador Robin Padilla. Ang gluta drip ay ang maladextrose na paggamit ng antioxidant na glutathione. Sabi ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Nancy Binay, kahit hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan itong siliping mabuti dahil may kaugnayan niya ito sa integridad at reputasyon ng Senado, pati sa kalusugan. Nakababahala rin daw ang IV procedure ni Padilla dahil ginawa ito ng walang abiso mula sa klinik ng Senado. Ayon kay Binay, mismong DOH at FDA na ang nagsabing bawal at di ligtas gumamit ng gluta drip. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mariel. Natatawa naman sa issue ang asawa niyang si Senator Padilla, pero sa isang statement, humingi rin siya ng paumanhin kung may nakita man daw na masama sa post ng kanyang asawa. Wala raw itong intensyong mambastos. Vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. But I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Ito ang paglilinaw ni Mariel Rodriguez Padilla matapos umani ng batikos ang pagpapa-IV drip niya habang nasa opisina ng kanyang asawang si Senator Robin Padilla. Sabi ni Mariel, nasa Senado siya noon para suportahan ang asawa sa trabaho. May nakabantay rin daw na professional nurse habang nagpapa-IV drip siya. Every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi inisip niyo po na glutathione yung aking ginagawa. Walang sinabi si Mariel sa burado na niyang post kung anong klaseng gamot ang nasa IV drip, pero nakasaad sa kanyang caption na nakakatulong ito sa metabolism at whitening. Isa sa mga pumuna sa ginawa ni Mariel, si Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay. Ang mister ni Mariel sumulat na kina Binay, Senate President Mig Zubiri, sa Sergeant at Arms at Medical Bureau Director ng Senado para humingi ng dispensa. Hindi raw nila ipinapagwalang bahala ng kanyang may bahay ang mga patakaran sa Senado. Pigilan nila yung political issue na yan. Ang dami natin dapat pag-usapan. Hindi siguro yung ganitong... Tinanggap naman ni Binay ang paghingi ng dispensa ni Padilla. Pero kung may maghahain daw ng formal na reklamo, ay iimbestigahan pa rin ng Ethics Committee ang ginawa ni Mariel. Nauna nang sinabi ng DOH na hindi nila suportado ang paggamit ng glutathione bilang pampaputi. Aprobado lang daw ito ng FDA bilang dagdag na treatment sa isang uri ng chemotherapy. Wala raw inaaprubahan ng FDA na anumang itinuturok na produkto para sa skin lightening. Batay rin sa FDA advisory, hindi ligtas ang paggamit ng vitamin C injection dahil pwede itong magdulot ng pagkabuo ng kidney stones kung ang ihi ng tuturukan ay acidic. Tinanggap ni Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay ang paghingi ng paumanhin ni Senator Robin Padilla kaugnay sa pag-IV drip ng kanyang misis sa loob ng Senado. Tatanggap daw ng opisina ni Binay ang liham ni Padilla kahapon. Sagot ni Binay, nauunawaan niya si Padilla. Pero paalala niya kay Padilla, tungkulin nilang mga senador na pangalagaan ang integridad ng Senado. Naway magsilbing aral daw ang mga nangyari, nauna na ring humingi ng tawad ang misis ni Padilla na si Mariel. Isang taon nang nagpapa-vitamin C, collagen, placenta at glutathione drip ang 28-year-old content creator na si Coy Espina sa isang aesthetic clinic sa Quezon City. Ang pagpapadrip nakakatulong daw para sa pagpapaganda ng kanyang kutis na kailangan daw niya sa kanyang hanap buhay. Kailangan ko pong magpa-drip kasi para rin po, humaharap po kasi ako sa camera everyday para po ma-boost din yung confidence ko. Sa kaparehong clinic din, nagpapagluta drip ang kaibigan niyang vlogger na si Jepoy de Guzman na pumuti at mas gumanda raw ang kutis matapos ang isang taong pagpapadrip. Before kasi yung oral lang yung ginagamit ko. Tapos nag-try ako last year na magpa-drip kasi parang sabi ko mas mabilis po yung result. Tiwala naman daw sila sa clinic dahil may tumitingin na doktor at nurse. Kamakailan lang umani ng batikos ang pagpapa-IV drip ng aktres na si Mariel Rodriguez Padilla habang nasa opisina ng mister na si Senator Robin Padilla. Vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Sabi pa ni Mariel, may nakabantay daw na professional nurse habang nagpapa-IV drip siya.
Pero ayon sa DOST Food and Nutrition Research Institute, mas mainam kung sa natural na pagkain kukunin ang vitamin C. Mas madali pong ma-absorb ng katawan natin yung mga galing sa pagkain. Kasi po, during the process ng digestion, yung mga tablet form po, hindi natin alam kung ano yung mga ingredients niya na bago siya naging kapsula, bago siya naging tablet, o bago siya naging yung injectable, ganun po. So, ang problema niyan po, pagdating sa katawan natin, baka may mga risk na mangyayari. Babala ng FNRI, may peligro na maaring maidulot sa kidney ang food supplement intake. Hindi na raw kailangang uminom pa o magpaturok ng supplements kung naabot naman daw ang daily requirement ng vitamina sa pamamagitan ng pagkain. Ang danger pa niyan, ma'am, yun nga, pagdating sa katawan natin during the process of digestion, baka may mga crystals na naiiwan, kaya nga po, yung iba na sinasabi nila nagpo-form ng stones. Ganito rin ang abiso ng FDA na ang paggamit ng vitamin C injection ay pwedeng magdulot ng pagkabuo ng kidney stones kung ang ihi ng tuturukan nito ay acidic. Pero paglilinaw ng FNRI, hindi naman po namin sinasabi na totally bad yung pag-inom po ng mga multivitamins, no? Nakakatulong po yan, pero hindi tayo magiging dependent doon sa kapsula o kaya sa pill.